Kasalanan ba kung ikaw ay madala na sa mga pagkakasala ng iba tapos maghanap ka na ng iyong ikaliligaya? Kasalanan ba talaga na mag-move on kung ang isa sa inyo ay patuloy pa ring pinagsisisihan ang kaniyang kasalanan at ito ay pinagdudusahan? I'm sure na nalito kayo sa ating pa-intro dahil ako din naman nalito sa sinabi ko Charot lang. Anyways, ang ibig kong sabihin sa intro ko, paano kung nagkasala siya sa'yo? Paano kung, tawag dyan, sinaktan ka niya ng husto? Pero nagsisi na raw siya at pinagdudusahan na raw niya ang kasalanan niya. Paano kung ikaw naman ang mahulog sa ibang tukso? Atin pong pakinggan ang ating tampok na kwento sa araw na to na medyo hindi ko alam kung kakampi kayo sa sender o hindi. Kaya eto na ang ating tampok na kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat ng tao, sabi nila, ay may hangganan. Kahit ang pinakamabait, meron ding pagkakataon na siya ay sasabog at puputok kapag napuno na ng husto. Pero paano mo nga ba malalaman na ikaw ay puno na o ikaw ay naghihiganti na lamang? Dear Mama Mia, hindi ko po aakalaing sa isang iglap ay magbabago ang lahat. Kung dati, simpleng buhay lang ang gusto ko, ang makaraos sa araw-araw, makapagtapos ang anak ko at mapagsilbihan si Romel na asawa ko, na ang akala ko dati ay tapat at mabuting tao at mabuting ama at asawa. Ako po si Lynette, Mama Mia. 42 taong gulang na ako. Taga Kabuyaw, Laguna. Meron akong 2 anak, si Maika na 16 na taong gulang at si Jericho naman na 10 taong gulang pa lamang. 10 taon na po akong kasal kay Romel nang mangyari yung aksidente na literal na bumago sa buhay naming lahat. Noong una, Mama Mia, simple lang po ang mga problema namin. Kakulangan sa pera, kapaguran sa paghahanap buhay, at mga pangarap na hindi matupad-tupad. Pero noong isang gabi, 14 ng Oktubre, at tandang-tanda ko yun, dahil yun po ang araw kung kailan tuluyan ng gumuho ang aking mundo. Hello? Hello po? Kayo po ba ang asawa ni Romel Santos? Po? Sino po sila? Tanong ko sa tumatawag sa akin na numero na hindi ko naman kilala. Hello po, ma'am. Si Romel po, nadisgrasya po. Nasa ospital na po siya ngayon. Yun lang ang narinig ko, Mama Mia, mula sa telepono. Hindi ko na narinig yung mga sumunod niyang sinasabi dahil pakiramdam ko ay parang sumabog na po ang mundo ko. Ang hindi ko alam, hindi lang pala siya ang nasangkot sa aksidenteng iyon. May kasama siya, Mama Mia. May kasama siya sa kotse nung naaksidente siya. Isang babae. At ang masakit doon, nasa front seat ang babae na yon. Sa upuan na dapat para sa akin, sa asawa. Pero sa pagkakataong naaksidente siya, ay hindi ako ang babaeng nasa front seat ng sasakyan niya. Mama Mia, habang tumatakbo ako noon papunta sa ospital, ang dami-daming tanong na pumapasok sa aking isipan. Sino yung babae? Bakit sila magkasama ng ganitong oras?
At bakit sa ibang lugar nangyari ang aksidente? Bakit sa isang lugar na malayo sa dapat niyang pinuntahan? Malayo sa lugar na pinagpaalam niya sa akin. Ang sabi niya kasi may kikitain siyang mga dating kaklase. Mini-reunion na dati naman ay lagi nilang ginagawa kaya pinayagan ko siya. Yung mga dati niyang kaklase halos kilala ko naman na lahat ang mukha dahil naipakilala naman na niya ako sa mga ito. Pero bakit ibang babae ito? Bakit hindi siya pamilyar sa akin? Pagdating ko po sa ospital, doon ko lang siya nakita. Si Romel. Duguan at halos hindi ko na makilala ang pagmumukha niya dahil sa dami ng sugat na tinamo niya mula sa aksidente. At sa kabilang kama, isang babaeng bata pa, Mama Mia. Siguro nasa 5 hanggang 10 taon ng bata kaysa sa akin. Maputi at nakasuot pa siya ng uniformeng pang-opisina. Ang pangalan niya raw ay Ira, base sa mga identification na nakuha sa bag niya. Magte-30 pa lang ang babaeng ito. Ang sabi kasamahan daw ito ni Romel sa trabaho. Bakit magkasama silang dalawa? Ang sabi niya sa akin, mga kaklase niya ang kikitain niya. At ayon sa mga pulis, Mama Mia, sila raw ang magkasama sa loob ng kotse ni Romel nung sumalpok ito sa isa pang dumadaang truck. Mama Mia, pareho pala silang lasing. At ayon sa investigasyon ay galing daw sila sa isang motel. Nakuhanan kasi mula sa CCTV ng motel ang kotse ni Romel na papaalis doon at sakay silang dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko po nakakayanang nakatayo pa rin noong mga panahon na yon habang sinasabi ng mga pulis sa akin ang lahat ng mga detalye. Hindi ko alam kung bakit kahit ganon ng sakit, hawak-hawak ko pa rin ang kamay ng asawa kong halos wala ng malay sa mga panahon na yon. Siguro kasi kahit gaano siya kadesperado, kahit ganon na ang sitwasyon niya, ay asawa ko pa rin siya. Kasal kaming dalawa at ama siya ng mga anak ko. At sa kabila ng galit, hindi ko kayang makita siyang mawala. Mama Mia, ilang araw pong nasa ospital si Romel. Ilang araw po siyang walang malay. Ilang araw po siyang comatose at inaasikaso ng mga doktor. Ako naman sa mga araw na yun ay hindi ko malaman kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman. Mainsulto ba ako? Masaktan? Magalit? Hindi ko na alam, Mama Mia, kung ano ba talaga ang nararapat kong maging reaksyon noon. Isinet aside ko na muna ang dapat kong maramdaman. Inuna ko na muna ang mga pangangailangan ni Romel at syempre hindi ko pa rin pinapabayaan ang aming mga anak. Lumipas pa ang mga araw ay nagising naman si Romel. Buhay siya, Mama Mia. Buhay, pero hindi na po siya yung dating Romel. Baldado na siya, Mama Mia. Hindi na makalakad at halos hindi na rin makapagsalita ng maayos. Para na siyang sanggol na kailangang alagaan at kailangang alalayan. At ako naman, Mama Mia, dahil ako ang asawa, ako ang kailangang magpasan ng lahat ng mga responsibilidad na iniwanan niya. Siya nga pala, yung babae, may asawa din pala at may isang anak na bata pa. Tulad ko, ay naging martir din ata yung asawa nung babae ni Romel. Wala na akong masyadong naging pakialam noon sa babae niya dahil ang kailangan kong gawin ay magdoble kayod, Mama Mia,
para naman maisaayos ko ang time management ko. Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong magbantay, magpakain, magpaligo, at araw-araw yun, Mama Mia. Araw-araw ako ang pumapasan at nagbuhat ng lahat. Mula sa pagtatrabaho, sa pagluluto, sa pagpapakain sa kanya, maging sa paliligo niya, ako lahat ang gumagawa noon. Habang ang mga anak namin, Mama Mia, ay unti-unti namang nababaon sa sobrang kahihiyan. Naririnig kasi nila mula sa mga kapitbahay namin yung mga usap-usapan. Alam mo, si Romel, na-aksidente daw. Di ko alam kung karma ang tawag dun. Kasi ang sabi, dun sa pagkaka-aksidente niya, kabit daw niya yung kasama niya. Matagal na raw sila nung kabit na yun. Ewan ko ba dyan kay Lynette? Bakit hindi nakahalata? Mama Mia, walang pakundangan kung magtsismisa ng aming mga kapitbahay. At kahit hindi sabihin sa akin ng mga anak ko, alam kong pinagtatawanan sila sa eskwela. May mga kaklase kasi ang mga anak ko, Mama Mia, na ang mga magulang ay kasamahan din ni Romel sa trabaho. Yung iba naman ay anak ng mga kapitbahay namin. So syempre, naririnig din nila ang mga usap-usapan at nagagamit ng mga bata iyon para bulihin ang mga anak ko. Sa gabi, lagi po akong umiiyak ng tahimik. Nakatitig lamang sa bubong habang nakikinig sa hilik ni Romel na natutulog na. Nakaratay sa tabi ko. Hindi na maramdaman ang kanyang sariling katawan. Gusto kong sumigaw, Mama Mia. Gusto ko siyang murahin. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang komprontahin sa ginawa niyang kasalanan sa akin. Gusto ko siyang pagbuhatan ng kamay. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na naramdaman ko nung nalaman kong may babae pala siya. At ang masakit pa, sirang-sira na yung kotse. Hindi na napakinabangan dahil wala naman yung insurance, Mama Mia. Malaki-laki pa ang babayarin ko doon, kaya naman pina-junk shop ko na lang. Kasi sa totoo lang, kapag nakikita ko ang kotse na yun, kahit man lang sa aming mga larawan sa social media ay naiinis ako. Nagagalit ako dahil parang bumabalik sa akin ang alaala na ibang babae ang sinasakay niya doon. Malay ko ba kung saan-saan nakarating ang kotse na yun, nakasama niya yung babae niya. Kundi kaya naman, baka mismo sa loob ng kotseng iyon ay may ginawa silang kababalaghan. Pero kahit galit na ako, kahit gustong gusto ko nang bumigay, Mama Mia, ay pinili ko pong magpakatatag. Kasi naiisip ko, kung bibigay ako, sino na lang ang aasahan ng mga anak ko? Kung kawawa ako dahil niloko ako ng asawa ko, magiging mas kawawa ang mga anak ko. Kung wala nang silbi ang tatay nila, mawawalan din ng silbi ang nanay nila. Mahirap, Mama Mia. Hindi madaling gawin. Hindi rin madaling harapin si Romel, lalo na kapag nagpapakain ako sa kanya at minsan ay nag-iinarte siya. Gusto ko isubo sa kanya maging yung plato at kutsara sa sobrang inis ko. Pero ewan ko kung saan ako kumukuha ng napakahabang pasensya nung mga panahon na yon para mapagpasensyahan ang isang taong kagaya niya. Isang taong sinira hindi lamang ang aking tiwala kundi ang aming buong pamilya. Lumipas ang mga araw, mga linggo at mga buwan, Mama Mia. Hanggang sa umabot na nga ng 2 taon. At sa 2 taon na yon ay nabuhay po ako na kahit wala akong kasabay. May sumumpa man sa harap ng simbahan na ako ay kanyang magiging katuwang habang buhay ay hindi naman po yun nangyari. Dahil nga
yung lalaki na dapat sana ay katuwang ko, ay siya pang nagbibigay sa akin ng mas malaking problema. Natuto akong magpasan ng galit na hindi ko mailabas-labas. Natuto ako na humingang malalim kapag inis na ako sa pagmumukha ng asawa ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, dumating siya. Si Errol. Isang binatang electrician. 32 years old na siya that time at bagong lipat siya sa aming barangay. Nakilala ko po siya nang ayusin niya yung sira naming ilaw sa banyo. Magaling siya, magalang, tahimik, at parang malalim ang kanyang pagkatao. Hindi katulad ng ibang mga lalaki na puro na lang pagpapakyut, panloloko at kung ano-anong kalokohan ang lumalabas sa bibig. Siya, Mama Mia, iba. Iba si Romel. Iba din si Errol. Kung si Romel dati ay na-inlove agad ako dahil sa kanyang angking talino, dahil sa kanyang angking napakagaling magsalita. Eto namang si Errol ay ibang-iba, Mama Mia. Hindi ko siya pinansin nung una. Wala naman kasi akong balak na magmahal ulit. Lalo pat kasama ko pa rin naman ang baldado kong walang kwentang asawa sa bahay. Wala din naman sa isip ko, Mama Mia, ang maghanap ng panibagong pag-ibig nung mga panahon na yun. Pero may mga gabi, napapansin ko na lang na parang sinasadya niya yata na dumadaan-daan sa labas ng bahay namin. Mama Mia, sa totoo lang, tuwing gabi, bago ako pumapasok sa bahay kapag nakauwi na ako galing sa trabaho, ay tumatambay muna ako sa aming balkonahe. Doon muna ako nagpapalipas ng inis, nagpapalipas ng galit. Para naman hindi makita at hindi mapansin ng mga anak ko yung inis at galit ko. Kaya nasa balkonahe lang ako. Nag-aantay na humupa ang inis na nararamdaman ko. At dun nga sa mga pagkakataon na yon, napapansin ko na dumadaan-daan si Errol. Humihingi siya ng kung ano-ano, tubig o kung ano paman. Minsan sa umaga, Mama Mia, dumating siya habang ako naman noon ay naiinis talaga kay Romel dahil nag-iinarte siya. Papaliguan ko na sana siya pero umaayaw-ayaw. Napakalinsangan pa noon ng panahon. Halos mag-away na kaming dalawa nung dumating si Errol. Tinulungan niya ako para buhatin si Romel. Minsan, Mama Mia, pumupunta-punta din siya sa bahay. Binibigyan niya ako ng pagkain na niluto raw niya. Naparami raw kasi at mag-isa lang naman daw siya sa bahay kaya dinala na lang niya sa amin yung pasobra. Mula din nung naging textmate kami dahil sa pagpapaayos ko ng ilaw, ay lagi na rin siyang nagte-text sa akin. Nagpo-forward ng mga inspirational messages. Minsan naman nangangamusta. At kung ano-ano pa, Mama Mia. Isang beses, pumunta siya sa bahay. Tenext ko kasi siya dahil sira na rin yung amin pong mga ilaw sa likod bahay kung saan kami naglalaba. Ako pa naman, gabi na ang bakante kong oras. Gabi na akong naglalaba kaya kailangan ko talaga ng ilaw. Sakto naman na pagdating niya ay umiiyak na ako habang pinapalitan ko ng diaper noon si Romel. Tahimik lamang na lumapit si Errol. Hinawakan niya ang kamay ko at ang sabi niya, "Tama na muna yan, sandali. Kahit isang gabi lang naman, magpahinga ka." Mama Mia, doon po ako tuluyang bumigay. Pakiramdam ko kasi sa tagal-tagal ng panahon na walang nakakaalala sa akin, walang nagtatanong kung ayos lang ako,
sa wakas ay may isang tao na nandito sa tabi ko. May isang tao na nagpapaalala sa akin na hindi naman kasalanan ng magpahinga kahit sandali. Kaya hindi ko sinasadya, Mama Mia. Maniwala po kayo't sa hindi ko talaga sinasadya ang lahat. Nagsimula lang sa simpleng pagtulong-tulong niya. Tapos, naging magkaibigan kaming dalawa. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng ulan at ng pagod kong katawan, ay niyakap niya ako ng mahigpit. At matagal na akong hindi niyayakap ng ganun, Mama Mia. Matagal na akong walang sinasandalan. Matagal nang walang mga bisig na kumakanlong sa akin. Bumalik sa akin yung pakiramdam na maging isang totoong babae. Hindi lang isang asawa, hindi lang isang ina, at hindi lang tagapag-alaga ng asawang baldado at walang kwenta. Sa bawat paghawak ni Errol sa akin, sa bawat titig na ginagawa niya sa mga mata ko, ay para po akong nabubuhay ulit. Pero habang ginagawa namin yun, Mama Mia, habang bumabagsak ang ulan sa bubong, sa isip ko po ay nakikita ko ang mukha ni Romel. Pakiramdam ko ay nakatingin siya sa amin, pero wala siyang magawa. Wala siyang masabi at hindi niya kami mapigilan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit ko naiisip ang mukha niya kahit wala naman siya sa paligid nung ginagawa namin yun ni Errol. Dahil ba sa alam kong ito ay kasalanan? O dahil ba sa isip ko, baka pwede ko na rin siyang patawarin dahil amanos na kaming dalawa ngayon. Pareho na kaming nagkasala sa aming pagsasama at pagiging mag-asawa. Pero Mama Mia, bukod pa ron, hindi ko po maitatangging naramdaman ko ang pakiramdam na mabuhay ulit. Naramdaman ko na maramdaman na maging babae ulit sa piling ng isang totoong lalaki. Isang lalaking nag-aalaga. Isang lalaking nagmamahal. Oo, Mama Mia. Sa gabing yun, na bumigay ako kay Errol, naramdaman kong may nagmamahal pa rin pala sa akin. Pagmamahal ang nararamdaman ko habang hinahalikan ako ni Errol, habang niyayakap niya ako. Simula nang mangyari iyon ay sinubukan ko pong umiwas kay Errol. Kasi alam ko naman talaga na mali pa rin kahit anong sabihin namin ang nangyari sa amin. Pero kasalanan ba kung aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na hindi ko po kinaya? Hindi ko kinaya ang iwasan siya. Hindi ko kinaya ang lumayo sa kanya ng tuluyan. Bagkus ay kabaliktaran po ang nangyari. Parang lalo pang lumalim ang samahan naming dalawa. Parang lalo pang lumalim ang namamagitan sa amin. Opo, naiwasan ko naman siya pero wala pang 2 linggo ay bumigay na naman ulit ako. Wala pang 2 linggo ay miss na miss ko na naman siya ulit. At habang lumalalim ang pagsasama at kasalanan naming dalawa ni Errol, ay lalo rin akong kinakain ng konsensya ko. Isang gabi, Mama Mia, habang pinapakain ko po ang asawa kong si Romel, ay bigla na lang siyang umiyak. Hindi siya makapagsalita, pero alam kong naiintindihan niya ang mga nangyayari. Alam ko, Mama Mia, na napapansin niya ang mga pagbabago sa akin. Alam kong alam niya na may iba dito sa puso ko. Na may ibang kayakap ang katawan ko tuwing napapagod at nalulungkot ako. Parang gusto niyang sabihin sa akin na alam niya
na nakikita niya ako at si Errol. Na kahit hindi ko sabihin, ay nararamdaman niyang hindi ko na siya mahal. Na para bang gusto niyang sabihin sa akin na nasasaktan siya sa ginagawa ko. Hindi ko alam, Mama Mia. Ang akala ko dati kapag naiparamdam ko na kay Romel, ang nararamdaman ko nung nalaman kong may babae siya ay magiging patas na kaming dalawa at pwede ko na siyang patawarin pa. Pero hindi. Doon ako tuluyang gumuho. Lalo pa nung nakita kong walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong sumigaw kahit wala naman siyang sinasabi sa akin. Gusto kong sabihin na ikaw naman ang nauna. Ikaw naman ang nagkasala. Ikaw naman ang nanloko. Ikaw naman ang nanakit. Kaya ako nagkaganito. Pero hindi ko nagawa. Kasi kahit gaano siya kamakasalanan, Mama Mia, kahit siya pang nauna, asawa ko pa rin siya. At ako, alam ko naman na wala na rin naman kaming pinagkaibang dalawa. Dahil ako naman ngayon ang may kasalanan. Hindi ko alam kung sino ba ang mas masahol sa amin. Siya ba na niloloko ako noon na walang kaalam-alam? Habang ako ay inaalagaan siya at ang aming mga anak? O ako ba ang mas masahol? Ngayong alam ko na wala siyang magagawa laban sa akin. Dahil nandito lang siya. Laging nakahiga kung hindi man nakasakay sa wheelchair niya. At wala siyang magawa. Dahil baldado na siya. Mama Mia, mula nung araw na umiyak sa harapan ko si Romel, mula nung araw na pinaramdam niya sa akin na alam niya na may kababalaghang nangyayari sa akin, ay hindi na po ako matahimik. Hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing hahawakan ako ni Errol, ay para bang naririnig ko ang tinig ni Romel sa loob ng utak ko. Mahina, pilit pero malinaw. Bakit mo ako ginaganito? Bakit hindi mo na lang ako tuluyang talikuran? Kahit wala na siyang boses, nararamdaman ko sa mga mata niya na yun ang gusto niyang sabihin sa akin, Mama Mia. Hindi man sa asyomera ako, pero yun po talaga ang nararamdaman ko. Parang araw-araw, kinukutya ako ng mga titig niya. Parang araw-araw, hinuhusgahan ako ng mga luha niya. Hindi ko alam kung pinapatawad ba niya ako sa ginagawa ko. Hindi ko rin kasi talaga maiintindihan ang mga sinasabi niya. Ang hirap, Mama Mia. Nakakahiya na nga nung mga panahon na yon na tumawag sa Diyos. Nakakahiya dahil alam ko naman na mali ang ginagawa ko. Pero kasalanan ko ba na maramdaman ko ang pagpapahalaga sa piling ni Errol? Kaya kahit gustong gusto ko nang putulin, ang namamagitan sa amin ni Errol ay hindi ko po magawa. Kasi siya lang yung dahilan kung bakit ko nakakaya pa rin bumangon sa araw-araw. Kung bakit ako ngumingiti. Kung bakit ako na-excite pa rin sa buhay ko. Siya yung dahilan kung bakit kaya ko nang tumawa kahit nilalamon na ako ng awa at galit sa sarili ko. At sa bawat haplos ni Errol sa akin, sa bawat halik niya sa akin, Mama Mia, ay tila ba nagpaparamdam ito ng kakaibang ginhawa sa akin. Tila ba nagbibigay ito ng lakas sa akin na laging sinasabi, na nandito lang siya, na lagi niyang sinasabi na hindi niya ako iiwan at lagi niya ako maiintindihan.
Para akong lumulubog sa kasalanan, Mama Mia. Pero umaangat naman ng lakas ng loob ko para bumangon araw-araw. Hindi ko alam na posible pala na sabay mong maramdaman yung guilty dahil sa sobrang kasalanan, tapos yung kapayapaan dahil may isang taong alam mong nagmamahal sa'yo ng totoo. Mama Mia, hindi lang po katawan ko ang sinasatisfy ni Errol, kundi pati po ang puso ko. At bukod pa doon, Mama Mia, tinutulungan din niya ako sa mga gastusin sa bahay. Kung tutuusin, wala naman talaga siyang mapapala sa akin. Wala naman siyang makukuha. Bagkus siya patong bigay ng bigay at hindi naghihingi ng kahit na anumang kapalit. Sa mga ganitong barangay namin, alam ko pong walang lihim na pangmatagalan mong maitatago. Lalo na kung may mga kapitbahay kang mas matalas pa ang mga mata kesa sa CCTV at mas malinaw pa ang mga signal ng mga bibig kesa sa signal ng radyo. Hanggang sa nabalitaan nga nilang madalas na pumupunta sa bahay namin si Errol. Kahit wala silang nakikita, nag-umpisa ang mga yon sa isang bulong lamang. Hanggang sa dumami ang bulong-bulungan. Hanggang sa naging viral na ata sa barangay namin ang usap-usapan. Ay nako, hindi naman siguro kabit yan ni Lynette, ano? Kawawa naman si Romel kung ganoon. Pero aba, bata pa yung Errol ha. Ang galing din ni Lynette pumili kung sakali mang kabit niya talaga yun. Ganon ang mga naririnig kong usap-usapan at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, gusto ko ng patulan, pero hindi ko naman alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko dahil alam ko naman na yun ang katotohanan. Nung una, Mama Mia, pinagsawalang bahala ko lang ang naririnig ko. Pero nang makarating na mismo sa mga anak ko, ay dun na ako nadurog. Umiiyak si Maika sa akin isang gabi. Ma, totoo ba yung sinasabi nila? Anong sinasabi nila, anak? Na si Kuya Errol raw. Si Kuya Errol raw, yung kapalit ni Papa sa buhay mo? Hindi ko masagot noon ang anak ko. Wala akong masabi, Mama Mia. Tumingin lang ako sa anak ko, tapos umiyak na rin ako. Di ko malaman kung ano ang dapat kong maramdaman. Kasi kahit paano ko ipagtanggol ang sarili ko, alam ko namang totoo ang kanyang nababalitaan. Alam ko namang totoo ang pumasok sa kanyang isipan, Mama Mia. Totoo. Totoo. Na si Errol lang kapalit ng ama nila sa puso ko. Pero hindi ko po kinakayang makitang nasasaktan ng anak ko. Lalo pa po si Maika na babae. Kaya simula noon ay unti-unti ko na talagang pinipilit ang sarili kong layuan si Errol. Hindi naman dahil sa sinisisi ko siya. Mabuti siyang tao, Mama Mia. Hindi naman niya ako pinilit. Kusa naman akong bumigay sa nararamdaman ko sa kanya. Pero alam kong nasaktan ko rin siya. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya tuwing tatalikod ako sa kanya. Tuwing hindi ko siya papansinin. Tuwing babaliwalain ko siya. Hanggang isang araw ay pinuntahan niya ako sa bahay. Sakto noon na may klase ang mga anak ko. Sakto din naman noon, Mama Mia, na hindi pa ako nakakaalis para sa trabaho. Tinulungan niya akong alagaan si Romel. Pagkatapos kong ayusin ang asawa ko, ay nagpasalamat ako sa kanya at dumiretso na ng kusina. Sinundan pala niya ako doon. Kung hindi mo na kaya, Lynette, tatanggapin ko naman. Pero sana, wag mo naman ako basta-basta iiwasan. Sana kausapin mo naman ako. Habang sinasabi niya yun, Mama Mia, ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Alam kong hindi niya rin ako kayang iwan. Alam kong pareho ang nararamdaman naming dalawa.
Mahirapan pong intindihin dahil bata siya kumpara sa akin. Alam kong age doesn't matter pagdating sa aming dalawa. Naramdaman kong tunay ang pagmamahalan namin. Pero kailangan ko nang pumili. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang kasalanang ito habang pinapanood ako ng mga anak ko. Hindi ko kayang makita si Romel na nakaratay habang ako naman ay paulit-ulit na nagpakasasa sa kama kasama ang ibang lalaki. Kaya kahit masakit, ay sinagot ko si Errol. Alam mo namang totoo ang nararamdaman ko sa'yo, hindi ba, Errol? Pero alam din nating dalawa na walang patutunguhan ang kung anumang meron sa atin. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung nadamay ka pa dito sa problema ko. Pasensya ka na kung kailangan din kitang iwasan. Mama Mia, mula sa araw na yon ay iniwasan ko na talaga siya. Iniwasan ko kahit yung tingin niya na minsan lang akong tinatamaan ng ganyan. Isang gabi, hindi ko na talaga kinaya ang lahat ng sari-saring nararamdaman ko sa puso ko. Sumabog lahat ng pinipigilan kong luha. Wala akong kasama noon sa bahay. Ang mga bata ay nasa mga magulang ko. Si Romel naman ay natutulog na sa kama. In short, wala po akong kausap. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Habang natutulog si Romel ay tumingin ako sa kanya. Sa lalaking minsan kong minahal. Sa lalaking minsan kong inalayan ng buhay ko pero niloko at sinaktan lang ako ng husto. At ngayon, parang estranghero na siyang natutulog sa kama ko. Estranghero na kailangan kong pagsilbihan araw-araw. Wala siyang kagalaw-galaw sa kanyang katawan. Nulog at nakapikit ang kanyang mga mata, pero alam ko, kita ko kahit gising siya na wala ng buhay sa mga mata niya. Mama Mia, hanggang sa napansin ko na parang hindi naman siguro natutulog si Romel. Hindi naman siya humihilik gaya ng lagi kong napapansin kapag tulog na siya. Kaya alam ko sa mga panahon na yun, alam kong naririnig niya ako. Tinitigan ko siya. Bakit mo ako niloko? Yun lang ang lumabas sa bibig ko habang titig na titig ako sa asawa ko. Ilang sandali pa ay nagsalita ulit ako. Bakit mo ako piniling saktan? Bakit kailangan mong kumabit sa iba? Bakit? Hindi ba ako naging sapat noon, Romel? Hindi ba ako sapat bilang asawa mo na kailangan mo pa ng ibang babae? Bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi pala ako sapat? Bakit pinaniwala mo ako na mabuti kang asawa, na mabuti kang ama? Habang sinasabi ko iyon, Mama Mia, ay umiiyak na ako. Hanggang sa bumukas ang mga mata ni Romel. Tinitigan niya ako. Nakatingin siya sa akin ng seryoso. Kitang-kita ko rin sa mga mata niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung ang sakit ba yun ay dahil sa alam niyang niloloko ko rin siya o ang sakit na yun ay dahil sa nagsisisi siya sa ginawa niya sa akin. Tapos biglang tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Nagumpisa sa isa, 2 patak, hanggang sa bumuhos na nga. Mama Mia, ako din naman ay umiiyak na nung mga panahon na yon. At doon ko naramdaman na baka matagal na rin siyang humihingi ng tawad sa akin. Hindi ko lang talaga naririnig dahil hindi na siya makapagsalita halos. At ang paraan na lang niya
sa paghingi niya ng tawad sa akin ay ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagiyakan kaming dalawa nung gabing yon. Ako lang ang nagsasalita. Puro iling at tango lamang ang sagot ni Romel sa akin. 1 linggo matapos ang pag-uusap namin na yun ni Romel, kahit ako lang ang nagsasalita, ay bigla namang bumalik si Errol sa buhay ko. Mama Mia, nakalimutan ko nga palang banggitin na mula nung iniwasan ko si Errol, mula nung sinabi ko sa kanyang titigilan na namin ng kung anumang meron sa amin, ay umalis din siya sa lugar namin. Tumanggap siya ng mga proyekto mula sa iba, mula sa kabilang bayan, para dun muna siya pumirmi. At ngayong pagbalik niya, hindi ko alam pero hindi ko na makita ang dating masayahing binata. Parang pakiramdam ko at sa mga mata ko ay tila tumanda si Errol. Lynette, sabi niya sa akin nung bigla na lang siyang pumasok sa bahay isang gabi. Errol, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo na hindi ka na dapat nandito? Di ba sabi ko sa'yo, dapat na nating tigilan kung anumang meron sa ating dalawa? Lynette, hindi ako nandito para manggulo. Hindi ako nandito para makiusap sa'yo na balikan mo ako. Oo, mahal pa rin kita, Lynette. Mahal na mahal pa rin kita. Pero, nandito ako para magpaalam sa'yo. Aalis na ako. May project ako sa Pampanga. Matagal akong mawawala at hindi ko alam kung makakabalik pa ako dito. Ayokong mawala at ayokong umalis nang hindi man lang kita nakakausap. Tumingin lang ako sa kanya. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot sa kanyang sinasabi. Mama Mia, sa totoo lang, may naramdaman din naman akong tuwa dahil ibig sabihin noon, hindi na ako masyadong mahihirapan pa para iwasan siya. Pero alam mo ba kung anong mas nangingibabaw, Mama Mia? Mas nangingibabaw pa rin sa akin yung lungkot. Yung lungkot na alam kong hindi ko na makikita ang taong nagpapasaya sa akin. Ang taong kahit minsan, kahit sandali ay nagpapalimot sa akin ng mga nararamdaman kong paghihirap. Mama Mia, pinili kong ngumiti. Pinili kong magkunwari na ayos lang ako, na tuluyan na niya talaga akong iiwan. Na ayos na ako, na tuluyan na talaga akong hindi sasama sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Pero kailangan na naming lumayo. Kailangan na naming magpakalayo-layo sa isa't isa. Pero bago pa man siya umalis, ay niyakap niya ako. Matagal, mainit. Tapos sabi niya, "Salamat kasi pinatibok mo ulit yung puso ko. Kahit alam ko naman na wala talaga akong karapatang umasa sa'yo." Pinipigilan ko po ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ko nung mga panahon na yon. Pinipigilan ko ring umuwi ang aking mga labi. Pinipigilan ko ang sarili kong pigilan siya sa kanyang pag-alis. At nang umalis na nga siya, Mama Mia, ay para po akong nawalan ng hangin sa aking dibdib at baga. Kasi sa totoo lang, si Errol lang po. Siya lang yung dahilan kung bakit nakakaya ko pang labanan ng lahat. At ngayong wala na siya, hindi ko alam kung makakaya ko pa. Hindi ko alam kung magpapakatatag pa rin ba ako. Pakiramdam ko nung mga panahon na yun ay para po akong naulila. Para po akong nawalan ulit ng sandalan.
nawalan ulit ng taong maaasahan. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko noon, Mama Mia. Bakit parang kasing sakit ito nung nalaman kong niloloko ako ng asawa kong si Romel? Pero wala na akong magagawa eh. Gaya nga ng sabi niya, Mama Mia, wala kaming karapatang umasa sa isa't isa. Oo, may panandalian kaming aliw at ligayang pinagsaluhan. Pero alam naming pareho na hanggang panandalian lamang yun at hindi pwedeng magtagal. Lumipas ang mga buwan. Tahimik na ang lahat. Wala nang Errol, wala nang tawag, wala nang mensahe. Tahimik na rin ang mga kapitbahay kong nang chichismis sa buhay ko, Mama Mia. Kung tutuusin, dapat tahimik na ang buhay ko. Kung sa panlabas na depinasyon ng katahimikan, siguro nga masasabi nga talagang tahimik ang buhay ko. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, tila may daluyong na hindi mapigil-pigil. May bagyo na gabi-gabing bumubuhos sa mga luha ko. Si Romel naman noon, Mama Mia, ay unti-unti pong nare-rehabilitate. Meron po kasing mga nag-sponsor sa kanya. Yung mga sinasabi ko sa iyo na mga kaklase niya dati, na siyang naging alibay niya sa akin para umalis siya nung gabing yon kung kailan sila na-disgrasya ng kaniyang kabit. Yun po ang tumulong. Sila po ang nag-aambag-ambagan para sa rehabilitation ng asawa ko. At dahil doon, Mama Mia, nakikitaan naman po ng improvement ang kaniyang katawan at kalusugan. Nakakagalaw na ng konti ang mga kamay niya. Minsan nakakakain na rin siyang mag-isa kapag hindi po sabaw yung ulam. Kasi kapag sabaw, madalas ay natatapon niya kaya kailangan pa rin siyang subuan. Minsan, Mama Mia, nakakapagsabi na rin siya ng mga salitang salamat. O di kaya naman ay mahal kita. O di kaya naman ay patawad. At sa bawat mga salitang iyon, parang hinuhugasan niya yung mga sugat na iniwanan ng aming nakaraan. Inisip ko, Mama Mia, siguro nga ay talagang bukasyon ko na sa buhay ang asawa kong si Romel. At baka ito na yung pagkakataon namin para makapag-umpisa kami ulit, para makapagsimula kami ulit. Hindi man kami tulad ng dati pero baka naman pwede pa. Kasi, hindi ba? Sa kabila ng lahat, mag-asawa pa rin naman talaga kaming dalawa. Sa kabila ng lahat, pamilya pa rin naman kaming 4 ng aming mga anak. Mama Mia, pinipilit ko po ang sarili ko. Alam kong merong magagalit sa inyo kapag sasabihin at aaminin ko dito na wala na po akong nararamdaman sa aking asawa. Pero sinasabi kong natuturuan naman siguro ang puso. Natuturuan para magmahal ulit. Natuturuan din para mag-umpisa ulit. Kaya pinilit ko. Pilit kong tinanggal sa sistema ko si Errol. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na si Romel ang nararapat kong mahalin. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Nagkamali rin naman ako kaya marapat lang na patawarin ko na ang asawa ko. Pero isang hapon, Mama Mia, ay may bigla na lang kumatok sa bahay. Wala noon ang mga anak ko dahil may activity sa school. Ako naman ay hindi ako pumasok sa araw na yun kasi medyo masama po ang pakiramdam ko. Pagbukas ko ng pintuan ay nagulat ako. Dahil matagal na panahon na pinilit kong kalimutan ang taong ito. Pero heto na naman siya ngayon. Nasa harap na naman ng pintuan ko at nakatayo. Si Errol.
Payat na siya, maputla at may dalang maliit na bag. Akala ko, Mama Mia, kaya niya ako pinuntahan doon ay para bumalik na siya sa buhay ko. Na-excite at kinabahan ako at the same time. Na-excite dahil, aaminin ko po, si Errol pa rin talagang nagpapatibok ng puso ko hanggang sa mga panahon na yun. Pero natakot din ako dahil alam ko na isang malaking kasalanan kung papapasukin ko siya ulit sa buhay ko. Pero Mama Mia, hindi pala yun ang pinunta ni Errol sa akin. Lynette, sabi niya, hindi maganda kung basta-basta na lang ako aalis at magsisimula ng buhay nang hindi nakakapagpaalam sa'yo. Minahal kita eh. Minahal kita ng sobra. Kaya eto ako ngayon, Lynette. Aalis na talaga ako. Tuluyan ko nang lilisanin ang lugar na to, pati na rin ang lugar ko sa puso mo. Babalik na ako sa probinsya namin at magpapakasal na ako doon sa kababata ko. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Parang tinanggalan ako ng boses nung mga panahon na yun. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Halo-halo ang nararamdaman ko noon, Mama Mia. Nakaramdam ako ng ginhawa dahil hindi naman pala niya ako babalikan. Hindi naman pala mauudlot ang sinisimulan naming pagsasama ulit ng asawa kong si Romel. Pero Mama Mia, masaya din naman ako para sa kanya. Masaya ako dahil alam kong makaka-move on na rin siya ng tuluyan sa akin. Kaya lang Mama Mia, may naramdaman din akong galit. Galit hindi lamang para sa kanya kasi hindi niya kayang ipaglaban yung nararamdaman namin sa isa't isa, kundi mas galit para sa sarili ko. Dahil eto yung taong tunay na nagmahal sa akin. Eto yung taong umahon sa akin mula sa pagkakalugmok sa lusak dahil sa ginawa sa akin ni Romel. Pero eto siya. Eto siya at pipiliin na lang ang buhay na kasama ang iba dahil hindi ko naman magawang ipagsigawan siya at ipaglaban sa mundong mapanghusga. Sa dinami-dami ng nararamdaman ko noon ay wala akong ibang nasabi, kundi nagpasalamat na lang ako sa kanya. Salamat kasi naalala mo pa akong puntahan. Salamat kasi naalala mo pa na makapagpaalam man lang sa akin. Alam mo, Errol, maniwala ka mat sa hindi, pero masaya ako para sa'yo. Sabi ko at pinipilit nang ngumiti. Pinipilit na pagtakpan ng sakit na aking nararamdaman. Pero habang sinasabi ko yun sa kanya, Mama Mia, ay para po akong nauupos noon na kandila. Ilang sandali na, siguro 30 minutos nang nakaalis sa harapan ko si Errol. Pero hindi pa rin ako makaalis sa harap ng pintuan. Nangangatog man ang tuhod ko ay para po akong isang kandila na itinirik doon at hindi makagalaw. Napakasakit. Masakit na masakit. Pero pinilit ko pong magpakatatag. Sabi ko sa sarili ko, ito siguro talaga ang tunay na batayan ng pagmamahal. Ito siguro ang dahilan ng tunay na pag-ibig. Yung palayain mo siya kahit nasasaktan ka. Pinilit kong magpakatatag. Pinilit kong itaguyod muli ang pamilya ko. Isang gabi, Mama Mia, habang natutulog si Romel, ay hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang akong napaiyak. Romel, bulong ko. Pinatatawad na kita. Hindi dahil
nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin. Kundi dahil pagod na akong magalit, Romel. Pagod na akong magpanggap na malakas. Pagod na rin akong magtago sa kasalanan. Kasalanan mo at sa kasalanan ko rin. Hindi ko alam, nagising pala nung mga panahon na yon si Romel, Mama Mia, at inoobserbahan lang pala niya ako. Bigla siyang tumingin sa akin at sa mahinang boses, sabi niya, "Salamat, Lynette. At hindi man ako nakahingi ng tawad pero paulit-ulit kong sasambitin sa'yo na patawarin mo ko." Humingi din ako ng tawad kay Romel, Mama Mia. Nang gabing yon ay tahimik kaming nag-usap. Inamin ko sa kanya ang pagkakasala ko. Inamin ko sa kanya ang pagkakatukso ko kay Errol. At dun ko naramdaman na kahit wasak na wasak kaming dalawa, kahit pareho kaming nagkasala sa aming pagiging mag-asawa, ay may natira pa rin palang pagmamahal sa pagitan namin. Yung tahimik na uri ng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi mo na kailangang ipaliwanag. Yung pagmamahal na hindi lahat ay nakakaintindi. Yung pagmamahal na tanging mag-asawa lamang ang nakakaalam. Sa gabing yun, matapos ang mahabang mga taon, mula nung natuklasan kong niloko ako ni Romel, ay nagyakapan kaming dalawa at nag-iyakan. Mama Mia, hanggang sa lumipas na ang taon. Hindi ko na muling nakita pa si Errol. Pero minsan, sa tuwing dumadaan ako sa plaza, may mga alon ng hangin na parabang dala-dala noon ang boses niya. Minsan naiisip ko, kung ibang panahon lang siguro at ibang pagkakataon, nung nagtagpo kaming dalawa ni Errol, ay baka talaga kami ang itinadhana sa isa't isa. Pero siguro tama lang to. Kasi kung hindi nangyari ang lahat, baka hindi ko rin matututunan kung paano magiging matatag. Kung hindi ko rin siguro nakasama at nakarelasyon sa konting panahon si Errol, ay baka hindi ko rin mapatawad ng tuluyan ng aking asawa na si Romel. Baka hindi ko rin maintindihan ang nagawa niyang kasalanan sa akin. Baka hindi ko rin matutunang mahalin ang sarili ko sa kabila ng lahat ng pagkakamali at mga sugat ko. Ngayon, Mama Mia, si Romel ay nasa wheelchair pa rin naman. Hindi pa rin naman siya nakakalakad dahil wala na raw talagang pag-asa pa doon. Pero mas madalas na siyang ngumingiti. Si Maika naman ay nasa kolehiyo na. Si Jericho naman ay graduating na sa junior high school. At ako, ako pa rin si Lynette, yung asawa ng isang lumpo, yung nagtataguyod ng kaniyang pamilya kahit nahihirapan niya. Yung babaeng minsan na niloko, minsan ding nagkasala, pero patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Mama Mia, sa tuwing may nagtatanong kung bakit hindi ko iniwan si Romel, nung nalaman kong may kabit siya at kasama pa niya ang babaeng ito nung nadisgrasya sila sa kotse, ay lagi kong isinasagot ito. Dahil sa aksidenteng iyon, pareho kaming nawasak. Pero ang aksidente ding iyon, ang naging dahilan kung bakit pareho naming muling natutunan kung papaano ang magmahal at kung papaano ang muling mabuhay. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng tsansa para mai-ere sa inyong programa itong sulat ko. Nawa po ay marami pa po ang tulad ko na ma-inspire na mag-share ng sarili nilang mga storya sa buhay. Nawa rin ay meron ding mga natutunan ang inyong mga tagapakinig dito sa naging kwento ng aking buhay. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang. Lynette. Uy, grabe yung experience mo, Lynette, ha?
Hindi ko ma-imagine yung sarili ko. Paano kung ako yung, 'di ba? Ako yung nasa katayuan mo. Paano kung nadisgrasya yung asawa ko tapos kasama niya palang nadisgrasya dun sa kotse na minamaneho niya na dapat kotse naming dalawa. Yung kabit niya. Ano kayang gagawin ko, no? Kayo na nanonood at nakikinig ngayon, ano kayang gagawin nyo kapag kayo ang nasa katayuan ni Lynette? Gagawin nyo rin kaya ang ginawa niya? Aalagaan nyo rin kaya yung asawang nagtaksil sa inyo? Grabe naman talaga katindi ang pag-ibig na yan. Pero ayan na talaga, ito talaga ang lesson learned, lalong-lalo na doon sa mga masasakyan. May mga motor, may mga sasakyan. Nako, wag na wag talaga kayong magpapasakay ng kabit dyan, 'di ba? Well, dapat naman talaga wag na wag kayong kumabit. Pero kung kumabit kayo, naku, wag niyong dalhin dyan sa kotse, sa motor nyo. Kasi naniniwala ako sa sinasabi ng iba na nakakabwisit daw yan nakakabwisit ang pagsasama. At syempre, bukod pa doon, paano kung ganyan? Nadisgrasya kayong dalawa. Tapos, kasama mo yung kabit mo, 'di ba? Nakakahiya naman. Kung hindi ka nahihiya para sa sarili mo, para sa mga anak mo, para sa pamilya mo, para sa mga magulang mo, para sa asawa mo. Nakakahiya talaga yung ganun. Kung ako siguro nasa katayuan ni Lynette, ay iniwanan na kita, boy. Tapos, umalis na ako, nagpakalayo-layo na ako. Namuhay na ako ng mag-isa. O di kaya naman ay, 'di ba, sinarili ko na lang ang buhay ko. Ganun siguro ang gagawin ko. Kaya kayong mga boys dyan, o kahit mga girls, huwag kayong magpapasakay ng kung sino-sino dyan sa sasakyan ninyo. Lalong-lalo na yung front seat na yan. Pang asawa lang yan. Pang pamilya lang yan. Charot. Anyways, nako, I'm so happy for you, Lynette, dahil kahit ganyan ang nangyari, it turned out okay pa rin naman. Okay naman kayo ng mga bata at okay na kayo ni Romel. At sana nga okay na rin ngayon si Errol. Hindi ko naman sinasabing tama ang ginawa mo, no? Kasi mali din naman yon, pero hindi rin naman kita masisisi. 'Di ba? Ako nga, na nagbabasa lang nitong liham mo, nagbabasa lang nitong yung nitong experience mo, naiinis na ako. Medyo sumasakit na ang dibdib ko. Ikaw pa kaya? Na ikaw yung naka-experience, na ikaw yung andun, ikaw yung nasaktan, ikaw yung niloko. For sure, grabe talaga ang galit mo. Kulang na lang siguro sunugin mo yung kotse. 'Di ba? Grabe naman. Nako. Sa mga may kabit dyan, nako, ano pa ba iniintay nyo? Ang makarma kayo? Magbago na po kayo? Wag na kayong ganyan. Kung ayaw nyo na sa mga asawa ninyo, edi magsabi kayo ng totoo. 'Di ba? Maghiwalay na tayo dahil hindi na ako masaya. Ganon. Bago kayo maghanap ng iba, ayusin nyo muna, ipa-annul nyo muna. Hindi yung naghanap na kayo ng iba, sigurista din kayo. At sa mga babae at lalaki dyan, kung alam nyo na may asawa na yan, huwag nyo nang patulan. Kung talagang mahal nyo at mahal kayo, ayusin nyo muna. 'Di ba? Magkipaghiwalay ng maayos, magpa-annul, file for petition of annulment of marriage, ganun. Tsaka kayo maglandi-landian dyan. Ang problema kasi sa atin, inuuna natin yung landi. Inuuna natin yung kilig. 'Di ba? Anyways, maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig at nanonood ngayon. Ako, kung meron po kayong sarili ninyong kwento na nais nyong i-share sa atin, all you have to do is to email that to us. Ayan, mamamiacdo0317@gmail.com. At kung hindi ka marunong mag-compose ng iyong storya, ay mag-email ka lang din. May tutulong sa'yo. Charot. May tutulong sa'yo. At syempre, paki-subscribe na rin nitong ating channel. Paki-click ng notification bell. Sali nyo lang din yung wala pang update na channel natin dyan na Encounters with Mama Mia. At huwag nyo rin kakalimutan na i-share at i-like ang video na to. Maraming salamat sa inyong lahat. Hello muna ako dito sa ating mga suki na mga members natin na talaga namang minamahal tayo ng husto dahil kahit subscribers na nagpa-member pa talaga. Hi, ako kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Janice Linian, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you po talaga sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta nitong ating channel. At syempre, hello din ako sa ating mga suki na mga subscribers na lagi ding nandyan para sa atin. Hindi nagsiskip ng ads. Grabe naman talaga sila, oh.
Hi ako kay Christina Sison, Ruby Ramos, Leonida Ramirez, maraming salamat all the way from Cyprus. Hi din kay Maylene Radok, kay Honey Vanch from Singapore, kay Gladys Bakbak, maraming salamat. Edin Baptismo, thank you very much. Rogie Ginukod, maraming salamat sa iyo, Rogie. May Avanzado, maraming thank you. Hi din kay Marvy Montesilio, Richard Lares, hello sa iyo. Marlene Vargas, Lovely No Feel, Ninia D4602, maraming salamat. And God bless din sa iyo. And kay May Sarah Ibrahim. Sa mga hindi po nabasa ng mga pangalan, nako sa susunod nating kwento, pangalan nyo naman po siguro ang ating mababasa. Thank you very much sa inyong walang sawang suporta. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye! Mag-ingat po kayo palagi.